afternoon. Last subtopic tayo, Mabsat. Nako po. Kanina tayo papunta. Tragis. Sige nga, patulan nga natin to. Minsan, tragis na si Anjo Eliana. Punta natin si attorney. Tinapik ni attorney Claire kahapon to kagabi. Tingnan nga natin, anong problema nitong kan? Actually, ito, speak of the devil. 13 hours ago. Teka, baka mayroon pa mas latest kay Anjo Eliana. Sandali nga lang. Check natin si attorney Claire. Wait lang. DPWH. Magalong naman to. Sa video. Baka meron siya. Wala, ito lang. Sige, ito na. Kagatin natin to. 25 minutes. Bilisan natin. Bibilis natin. Sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga absat. Okay, Attorney Claire, pasok. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 3, 2025 at pang-5 na po natin ito next week. Grabe, pang-5. Kailangan ko i-take up kahit maiksian ng mga kapit. Okay, medyo itong si Anjo Eliana ay nag-iingay ba to? Nag-iingay ba to? Alunan din yan, Attorney. Alunan din yan. Natin ha. Bigyan natin na konting konteksto. Si Anjo Eliana, mga ka-clear, yan na. Binigyan ng trabaho ni Jingo Estrada sa Senado. Naging best friend na din daw si Robin Padilla. Okay? This is, kailan to? May 3, 2023. Bakit? Kawalan ng trabaho. So, kailangan niya ng pera. Ay, ganun ba? Trabaho, Sa kawalan ng trabaho at karaketan sa mundo ng showbiz, humingi ng tulong si Anjo Eliana kay Senator Jingo. Ibig sabihin, pag wala siyang trabaho sa showbiz, wala na, attorney. Kuha na siya. Baka laos na. Wala na. Aray ko po. Sige, tuloy. Para kahit paano, meron siyang pinagkakaabalahan. Kaya naman pala. So, ang hirap nito mga krino. Ito, sa totoo lang. Actually, may nakita akong video. Magiging DDS na daw siya. Susuportan na daw niya si Sarah. Nakita ko yung video yun Pero ayoko nang i-share ko kaninong page yun. Kasi wala rin kwentang DDS vlogger yun. Sige, tuloy. Nasa gobyerno ka? May position ka? Magsasama ka na ng tao, maging tauhan mo, tapos hindi mo naman mapapakinabangan? Para lang magsweldo mula sa gobyerno. Diba? Kilala siyang kunin kasi wala siyang trabaho at wala siyang racket. Kaya hindi siya natulog sa Senator Jingo. So, hindi siya mamalitin naging public servant siya dati, yes. Oo. Pero as what? Hindi ka ba ng trabaho dahil kailangan mo lang ng trabaho? Tapos kay Jinggoy pa! Hindi naman siya nabigo. Natagdalawang salita sa kaibigang senador. At nabigyan siya ng pwesto sa opisina nito sa Senado. So, malaki utang na loob niya. Habang wala siya masyadong proyekto ngayon sa TV at pelikula at habang naghihintay sa ibibigay na wala ko ng tubig guys, saglit lang. Ay kailangan daw niya maghanap ng ibang trabaho. Pampalipas oras to para meron siyang kitain. Not really to serve the country. Kung kailangan lang yung trabaho. At kailangan daw niya maghanap ng ibang trabaho para matustusan ang pang-araw-araw yung pangangailangan. Sa akin makakaklira, parang okay na mapasok ka na sa gobyerno because wala kang ibang pagkarakitan. Wala kang ibang racket. Ha? Itong pagpasok ko sa Senado talagang pangkain. Ito, inam niya. Itong pagpasok ko sa Senado talagang pangkain ko lang araw-araw. Not for the country. Just to survive. So, lahat na iutos sa kanya, gagawin niya. Maka-survive. Not really for the country. Kaya nga, empleyado ako doon. Pumapasok ako everyday. Bukod sa pagkakaroon ng everyday work, isa pa sa pasalamat sa opisina ay muli, hindi na pagkikita ni Senator Robin Padilla. Diba? Everyday work, pero ang pinagpapasalamat niya, nakita niya si Robin Padilla. Hindi niya pinagpapasalamat na nagkaroon siya ng work para sa bayan. Hindi ba siya doon nagkaroon ng matinding hidwaan sina Anjo at Robin matapos masangkot sa isang iskandalo ng identity kung saan nadamay pa ang kanilang pamilya. Okay? Okay? So yun mga kapatid. Yun yung dahilan kung bakit siya napasok. Pero nakita kami sa Senado, sabi niya sa akin, haba, talaga naman natin mo. Sabi pa niya, ni Robin sa kanya, tol, tumakbo ka ng senador. Gosh. Ganun mo talaga tingin ni Robin Padilla sa gobyerno natin? Ha? Hindi pang local lang ako, hindi ako pang national, sabi niya. Hindi, mahal ka ng tao, tumakbo ka. Robin, Senator Robin, bago ka mag-iya, make yourself, make yourself muna skilled, expert in your field, bago ka mag-iya ng iba. Natutuwa ako kasi nakikita niya na kaya ako. Wow, kaya talaga niya. Malapit ako sa tao, pero ka lang ako Diba? So, yan yun. Background na tamang. So, he's working for Jingo Estrada. Okay? Okay. So, eto. Diba? Hindi ko na mabanggitin kung ano yung sinabi niya kay Senator, kay SP Tito Soto. Pero siniraan niya na siniraan.
At nakita ko sa sinabi niya na meron daw mga sindikato sa loob. Pero mga clear. January 2026. January 26, 2024. Gusto niya bumalik sa Itbulaga. So, kala ko ba may sindikato dito? Bakit gusto mo bumalik? Ha? Willing to host Itbulaga, ah? He's open to returning to longest running Philippine noontime Itbulaga if he is asked to host it again. Diba? Yun na press conference na itutumbak ka ng tatay ko. Iliana gave a direct answer on coming back to the noontime variety show saying, oo naman, di ako dyan. Oh, kala ko ba ayaw mo ng mga di mo na sindikato sa loob? Eh, ba't willing ka pa to go back? Let's play with Foxfire. Alam mo, kapatid, enjoy the collective ng TVJ when he left the show. Iliana gave an answer, hindi ko na itanong. Pero siguro medyo masama yung loob nila kasi katapat din nila yung show na tinanggap ko. Samantalang sila, kahit anong nangyari, nagkaroon ng problema with the halus host, stick together yung iba. Diba? Double cards talaga. Pero anyway, mga clear. So, yan na nakita natin. Up to now ba? Siya pa rin, kay Jingoy ba rin ba siya? Wait, tingnan ko lang na-update ha. Tingnan natin. Yeah. Sabi, yes, Iliana still works with Senator Jingoy Estrada as of recent reports in August 2024. So, up to now kaya? Pero malaki ang utang na loob niya eh. Diba? Malaki ang utang na loob niya kay Jingoy. So, 1 year nga sinagip ni Jingoy 2 years ago to. So, okay, ito mga clear. Ito kasi, maliban kay Tito Soto, meron siyang gustong mangyari. Ito, alamin natin bakit siya ganito. Siguro, kasi po, ang baba na po ng, ng trust rating. So what? Diba? So, bakit? Sino ba ang nag-rate dyan? Tatanong mo ba? Nakita mo ba yung trabaho ng Pangulo? O bulag ka rin? Tulad ng ibang mga DDS. Baka pwede naman, Mr. President, kaya anong tawag sa ganun? Follicle? Follicle ba tawag? Hindi ko pa alam, parang dito lang sa'yo. Diba? Kailan ba itong dito to? Parang dito lang sa'yo. May nagdidikta ba sa'yo? Para masira ang Pangulo? Tignan natin, anong pwedeng behind this? Ang drug test. Baka pwede na po kayo follicle drug test. Okay? Sige. Sorry, nakamute tayo pala. Ito kasi yung talagang plano niya. Wait lang mga kapsat. Wait lang. Static ba ako? Or yung Attorney Claire yung static? O kaya yung laptop ko yata yung static? Ito yung plano nila. Hindi lang siya. Okay? Ibigay na natin kay BP Sara. Pag bumaba si BBM. Kasi 3 taon. Tragis, pag bumaba daw bakit bababa para ibigay kay Sara? Sino ka? Anjo, sino ka? Ano lang naman yun eh. No. Diba? Hindi naman 6 years yun eh. So yung natitirang 3 taon na para kay BBM, mapupunta kay 2.5 na lang nga eh. 2.5. Bigay. Oh, ganun lang yun. So, disturb kayo. Kaya sinisiraan niyo yung Pangulo kahit wala kayo ebidensya. Diba? Ebidensya, hanggang yan ang pagpipilitan nyo, hair follicle test, bakit hindi mo ito binanggit sa panahon ni Duterte na umaming nagmamariwana siya? Na umaming nagpe-fentanyl siya to have that feeling ng cloud 9. Diba? Dating Pangulo Duterte umaming nagmamariwana at the time na siya presidente to keep him away. Para mabuhay. Yung pala, kaya niya sinisiraan ng Pangulo kasi gusto niya si BP Sara agad ang umupo. Diba? Bakit? Ba't ka nag-iingay? Tignan natin kay Sara. Makikita pa natin kung ano yung niya. Di ba nakikita yung performance ni BP Sara ngayon as Vice President? Di ba nakikita? Wala siyang nakikita kasi wala naman papakita. Hindi makikita pa natin ang performance niya. So wala ka nakikita ang performance niya? Performance niya. Bigyan na natin kay Sara. Makikita pa natin
ano niya, Diba? performance. So wala ka nakikita ng performance ni VP Sara. So gusto mo i-try. Diba? Gusto mo i-try. Let me respawn in Rome, please. Yes. Our city currently has a population of 9. Tapos yung ads dire-diretso, may problema ako sa dito Para pagdating ng 2028 elections, based, ibigay na Maka-clear, ang gusto niya, ito na titirang panahon ni Pangulong Marcos Jr. Umupo na si VP Sara. Para sa susunod na election, i-elect natin si VP Sara. So ilang years? 9 years? Gloria 2.0? Oh, parang Gloria 2.0. Diba? Oh. Ngayon, tanong natin, bakit mo gusto na mawala ang Pangulo sa pwesto? Dahil ba lumalala na yung pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects? At kailangan mo talagang magsalba? Mga clear. Tandaan natin, pag pinaupo nila si VP Sara at tanggalin nila ang Pangulo, yang mga nakakasuhan ngayon, hindi na yan maaaring managot. Question mark. Bakit? Ipagpapatuloy kaya ng Vice Presidente? Kuya Randy, official shout out. Na never nangyari sa panahon ng kanya ama? May ghost projects. 13,917 flood control projects. Pero yung namin ng kanya ama, ghost projects during his time. Nag-imbestiga ba ng ganito? Kaya, malamang, yung mga nagnanais mawala ang Pangulo sa pwesto, yung naaapektuhanan nitong pag-iimbestiga na to. At pag nawala ang Pangulo, at pumunta ang kanilang mga kakampi, pumwesto, masaya sila. Hindi na matutuloy pag-iimbestiga kay Bongo? Si Harry Roque, sigurado. Hindi na matutuloy pag-iimbestiga kay Joel? Baka rin hindi matuloy ang pag-iimbestiga kay Jinggoy. Ha? Oh. Di ba? Marami na maaaring kakampi ni Vice Presidente. Hindi natin alam. Yun nga, ang sabi, di ba? Bakit nga ba hindi nagka-tell all si Diskaya? May ipinangako ba? Yung mga retired generals na di umano nagpaplano ng distab. Oh. At meron pa nga mamumuno sa transition. At later, ang iuupo ay si VP Sara. Marilyn Valencia, shout out. So gusto nila mawala ito para yung mga naiimbestigahan ngayon ng mga kaalyado makaligtas. Yan ba yung gusto nyo? Ha? Anjo Iliana? Diba? Nakakataka lang kasi kay Anjo Iliana. Diba? Ano ba mga naging kaso nito? Bakit hindi ka na... Sige nga. Kulelat nga, attorney. Tapos, ito pa. Napagtanggol pa nga kita before eh. Ito pa, attorney, may narinig pa ako sa sinabi ni Anjo. Tatakbo daw siyang senador. Tatakbo daw siyang senador. Tragis. Akala naman niya mananalo. Si Kwan nga, si Mr. Epektibo, hindi nga pumasok. Kulelat. Yan pa kayang si Anjo. Anak ng kamote. Ikaw ay kinasuhan ng estafay. Estepador ka nga daw, sabi ni Senator Raffy Tulfo. Di ba? Dahil sinasabi nyo, wala naman kayo kinita doon sa school. Pero galit na galit sa inyo si Senator Raffy Tulfo. At that time, di ba, nung in-interview ka ni Aiko Melendez, dude, ibinulalas mo ang sama ng loob mo kaya Senator Raffy Tulfo. Pati yata sa Itbulaga, sa mama yung loob mo eh. Kapal naman na mukha talaga. Oh. Pero, based sa salita mo, oo nga, dapat hindi ka agad pagbintangan bilang estapador. Diba? Pero nagsuli ba kayo ng pera nun sa mga bata? Sinuli niyo ba yung mga pera? Sige, tagay yung mga bata sa inyo dahil wala pala, hindi daw pala kayo accredited na school. O diba sabi nga natin, ako pa sabi ko nun, paano masusuli kung may natutunan yung mga bata? So siguro hindi lahat masusuli. Kasi may natutunan.
Yeah. Again, sa mga bagong pasok dyan, baka naman maabsat, no? Huwag kalimutan mag-subscribe. Pero sinuli nyo ba? Oo, natulfo to. Dahil sa di umanong panluloko nila. Pero ayoko naman silang i-judge. Diba mga clear, Rhea? Ayoko silang i-judge. Kasi at that time, nakikita ko, sa aking pananaw, yung ang nakikita ko dun yung parang maling proseso na ginawa ni Senator Raffy Tulfo at that time. At that time, hindi pa siya senador nun eh. Na parang nag-judge na siya. Alam mo naman, ayaw natin na nag-judge eh. Diba? Kahit ikaw pagbintangan na estapador ka dyan, syempre gusto natin yung tamang proseso. Diba? Kasi ito, yung mga bata nun at that time, ay may natutunan naman sa school nyo, hindi lang kayo accredited. Yun nga lang, di ba? O, tapos ang dami-dami mga papel. Ito naman yung issue noon at the time. May mga papel na nire-require, hindi kayo tumuloy agad, hindi kayo nagtuloy-tuloy para ma-accredit kayo, nagpatuloy kayo magtanggap ng mga eskwela, ng mga bata. Kaya galit na galit sa inyo si Senator Raffy Tulfo. Pero syempre at that time, sabi ko dapat hindi ganyan ang style. Due process. O, di ba? Tapos, hindi naman yung pinagtanggol sa sarili nyo. Nagtanggol na lang kayo. Nung in-interview ka ni Aiko Melendez. Attorney Yusek Claire, jobless siya kaya nag-ingay sa TikTok. Hanggang ngayon ba? Jobless na siya? Wala na siya kay, Wala na siya kay Jinggoy? Ha? Wala na siya kay Jinggoy. Trabaho lang. Niyang, manira ng tao. So, binabayaran ba siya dun? Tinisip ko kasi kung kay Jinggoy siya, is it because of Jinggoy kaya siya nagaganito? Dahil nadadamay ang amo niya? Kung nandoon pa siya, ha? Or, kahit hindi niya na amo, kung ganyan kalakas ang utang, kalaki ang kanyang utang na loob. Di ba? O yun lang, nawala siya ng utang na loob kay Anjo. Kay Anjo sa TVJ. Di ba? Napatulpo yan yata, napatulpo siya because of pagiging estapador. Di ba? Meron akong video niyan. At that time, sabi ko, mali yung, ayoko nung style. Hindi ko masabing mali. Ayoko nung style ni Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo. Nag-ano siya? Persahan. Diba? Parang hindi, wala due process at that time. Pero, ganitagin sa kanila Senator Raffy Tulfo, naloko yung mga bata. Sa kanyang pag-iimbestiga, Senator Raffy Tulfo. Kahit saan lagay yan, si Anjo, asal tikboy. Siya, nga sa Bananaman. Tikboy nga siya sa Bananaman. Pero mga kakli, nakita na natin, kung ba't sinisira ng Pangulo, it's because DDS pala siya. Gusto niyang iupo, ngayon pa lang, si VP Sara. No wonder why he's doing this. Alam naman niyang peke. Alam niyang peke yung video. Diba? Sino ka? Sino ka? Para mag-utos sa Pangulo. Ayusin mo muna yung sarili mo. Tama! Diba? Aray ko po. Di mo alam yung ginagawa ng Pangulo, tapos gusto mo? Ang gusto niya mga clear ay ipalit si Sara. Ma-check? Makita ang performance ni VP Sara. Di mo ba nakikita? O wala ka talaga nakikita? Wala talaga ipapakita. Yeah. That's the word nga yata Shiro Kansaki ginamit sa kay Senator Raffy Tulfo. Scammer. Oh. Nag-scam ng mga bata. Oh. Diba? At mukhang ala Philip Salvador siguro yan, baka tatakbo na yan sa susunod na election. Tatakbo nga daw. Huwag naman natin dagdagan ng ano. Siya na mismo nagsabi. Mapapariwara na ang Senado pag ganyan. Agoy. Diba? Ano nangyari sa'yo? Oh? Diba? Sasabit ka dyan, pag si Jinggoy nakulong, ikaw ang namamasyal. Ikaw yung namamasyal sa mga mayor. Ikaw mag-hair follicle. Diba? Hindi, makikita mo naman eh. Hindi galing sa puso eh. Meron na siyang gusto. Ay, nandito si Chris Ulo. Hello Chris Ulo, thank you sa pagdalaw. Salamat. Alam naman natin, may YouTube channel to si Chris Ulo. Support. Oo. Diba? Makita natin. Gusto pala niya Chris Ulo na umupo si VP Sara sa natitira ng panahon ni Pangulo ngayon. So nakita mo na kung bakit siya nagre-request ng ganito, DDS talaga siya. DDS talaga. Diba? Pare-pareho na naratibo. Pare-pareho na naratibo. So, well, unang-una, Angeliana. Mark Bon Jovi, shout out. Aurelia Adenia, shout out. Sino ka? To demand for that. Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Download the Epic Online Action Game War Thunder and Bright. Putragis na Anjo talaga mga kapsat lang. Nako po. Umami naman siya, kapsat na DDS siya. Pero ipinakita mo ang totoong kulay
dahil gusto mong paupuin si Bibi Sara. Ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Diba? Wala kang kredibilidad. Wala kang Basag! na anuman. Basag! Diba? Tutulong ka lang sa mga bata. Sinabihan ka pang scammer. Aray ko po, sablay. Diba? So yun lang. Although sabi ko nga ayoko nung style ni Senator Raffy Tulfo, yung style na, alam mo yun, brusco masyado, gusto ko due process. Pero wala, mga bata nagreklamo sa'yo. Mga magulang. Kaya ba hindi kayo nakabalik sa politika? Kasi nandun na yung nakabahid na sa balat ninyo yung tawag na scammer. Pera lang yun. Pera lang yun. Nakakita ng magagamit ang material sa TikTok, Itbulaga ang ginamit na TikTok. Yeah. Saka mga clear. Nung tinanong siya kung gusto niya pa si Itbulaga, ako totoo yung mga sasabi mo at may sindikato, hindi ka nababalik. Noon mo pa yan sinabi. Saan ang purpose mo? Dahil may nag-iimbestiga ngayon sa Senado? Diba? Pero anyway, mga kritik up ko lang yan kasi para ipakita sa inyo na may balak siya. Nasabi ko nga, malamang yung mga tao na gusto maalis ang Pangulo dito, tinatamaan ng pag-iimbestiga ngayon. Dahil pag iba ang Pangulo niyan, lahat yan mawawala. Lahat ng pag-iimbestiga na yan, lahat ng pag-isapan ng kaso na yan, mawawala pag iba na ang presidente at hindi si Pangulo. Siyempre, ililigtas nila Pangulo yung lang mga nag-umpisa sarili nito. nila. Ang daming umaray. Isa ka ba sa umaaray? Anjo? Diba? Hi, sayang ka Anjo, ayusin mo buhay mo, sabi ni Jojo Dungan. Ang tagal ka ng tinulungan ng Tito Vic and Joey, tapos ganyan ang asal mo. Sana manahimik ka na lang. Anyway, paano yun na mga clear? Maraming salamat. Medyo, 12:09 na. Thank you so much. Tinik up lang natin to. Kasi para ipakita natin na yung kanyang ginagawang pagngangawa, para parte ito ng destabilization. Okay? Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Craig kasi papalalang, magtulugan din yung karapatan. Bye! Thank you! Mga MIBs ko, mga ka-clear, thank you! Yan. Salamat, attorney. Naka po, Anjo! Naka po, basag na basag ka ngayon. Narinig pa ako. Sige lang, banatan niyo ako. Isisiwalat ko kung sino yung kwan ni Senator Tito Sen. Sasabi niya, di ba, may binabagit daw siya. Meron daw karelasyon si Tito Sen nung 2013 ba yun? Sasabi niya. Ibig sabihin, 11 years ago. Ito naman mga garapata. Sige lang, galitin niyo para ilabas ni Anjo. Putragis. Tapos umamin, DDS din. Putragis talaga. Basta ito na mga tang utak nila, baligtad talaga. Wala talagang utak. Diba, Mark Bon Jovi? Wala talaga. Anak ng kamote. Putragis. Yan mga kabsat, no? Nako po. Nagpapansin si Anjo ngayon, yung papansin niya, putragis. Back to you. Tragis ka, Anjo. Actually, ayaw ko sana i-take to. Na-curious, ano ba talagang kwan dito issue? Putragis, tingnan ko. Yun lang yung nasabi niya. Ngayon, ganito pala yung issue niya. Ay, nako, maabsat. Anyway, 2:00 na po ng hapon, maabsat, no? Maraming salamat po sa mga kasama natin. Dalawa lang yung subtopic. Mamayang gabi natin ituloy ito. So, shoutout sa mga kasama natin. Si Macwan, si Marilyn, si Michael Pangan, si Sir Tony, sino ba? Nandyan. Jenny Ramos, si Aurelia Odenia, si Ma'am Dance, Ma'am Pampiar, na pa ba? Yuki Sawaki. Sino pa mga hindi ko nabanggit dyan? Paramdam na. Sa lahat-lahat po. Dyan si Capchat Furious Protector. Andyan din. Sino pa mga nandyan? Yung mga sila Ice Rain, sila Sarah Force. At saka sa lahat po ng mga silent viewers natin, shoutout sa inyo, Mobsat, at sa LD channel. Alright, so, kuhan muna tayo guys. Actually, hindi pa tayo nagla-lunch. Lunch break muna ako, Mobsat. Tapos may gagawin kasi ako, kaya break muna, Mobsat, no? But anyway, kita-kits tayo tonight. No? Mag-usap na naman tayo tonight. So, nakapag-livestream tayo kaninang umaga, ngayong hapon, tapos may 3 livestream tayo for today. Thank you po, Mobsat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Okay? So, kayo mga garapata dyan, huwag kalimutan din mag-like. No? Para may silbi din kayo dyan. Alright? So, thank you po. Hanggang sa muli. Kita. Jeffrey, shout out. Nakakabaliw ng walang pera tulad ni Anjo. Umabol pa si Jeffrey. Diba, Jenny Ramos? Putragis. Siya. Thank you very much, Opsat. Kita kasi tayo mamayang gabi. Paalam. Maestro Paul is signing off. Bye-bye.
Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bahay